Harper in the paint, ties the game. Express, isang rookie na naman ang nagpayanig sa buong NBA final stage. Sa isang laban na puno ng pressure, drama at championship intensity, si Dylan Harper ang biglang naging sentro ng usapan matapos pangunahan ang matinding comeback run ng San Antonio Spurs laban sa New York Knicks sa Game 2 ng 2026 NBA Finals. Matapos mabigo sa Game 1, desperado ang Spurs na makabawi sa kanilang home floor, pero habang hawak ng Knicks ang momentum sa malaking bahagi ng laro, isang 20-year-old rookie ang tumangging sumuko. Sa gitna ng tensyon sa fourth quarter, sumabog ang Spurs sa isang napakalaking 14-0 run. At sino ang tumapos sa momentum shift na yon? Si Dylan Harper. Isang clutch finish ang nagpabunye sa buong arena at nagtabla sa laban. Agad nagliyab ang social media. Maraming fans ang nagsabing, hindi ito simpleng rookie moment, kundi isang mensaheng ipinadala sa buong NBA. May ilan pang nagsasabing siya ang pinakamahusay na Spurs player sa finals sa ngayon. Nakakagulat man, may basihan ang hype. Sa kanyang unang NBA Finals appearance pa lamang, ipinakita na ni Harper ang composure, aggressiveness at fearlessness na bihirang makita sa isang rookie. Habang maraming veterano ang kinakabahan sa pinakamalaking entablado ng basketball, si Harper naman ay lalong lumalakas habang lumalaki ang pressure. Ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa serye. Ito na ba ang simula ng pagsilang ng susunod na superstar ng NBA? Well, kung may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa social media ngayong NBA Finals, hindi yun si Victor Wembanyama, hindi rin si Jalen Brunson. Ang pangalan na pinag-uusapan ng lahat ay si Dylan Harper. Pagpasok ng 2026 NBA Finals, karamihan sa mga analyst ay nakatutok kina Wemby, Brunson, Karl Anthony Towns at iba pang established stars. Well, natural lang yon dahil sila ang mga pangunahing mukha ng serye. Pero habang tumatagal ang laban, unti-unting may isang rookie na kumukuha ng spotlight at ginawa niya ito sa pinakamahirap na paraan sa ilalim ng napakalaking pressure. Matapos matalo ang Spurs sa Game 1, maraming eksperto ang nagsimulang magtanong kung sapat ba ang karanasan ng batang rooster ng San Antonio na makipagsabayan sa battle-tested Knicks squad. Pero sa Game 2, nagbago ang usapan. Habang kontrolado ng Knicks ang momentum, nagsimulang umatake si Harper. Hindi siya natakot sa malalaking pangalan. Hindi siya umurong sa malaking sandali. Sa bawat drive papunta sa basket, ramdam ang kumpiyansa. Sa bawat possession, makikita ang maturity. Pagdating sa fourth quarter, nagsimula ang pagbabalik ng Spurs. Isang depensa dito, isang fast break doon, isang malaking basket, at biglang naging 14-0 run. Ang pinakamahalagang eksena, ang basket ni Harper na nagtabla sa laban. Tumayo ang buong arena. Nagtilian ng mga fans at sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ang internet. Maraming Spurs supporters ang nagsabing siya ang spark ng comeback. Ang iba naman ay nagtatanong kung bakit hindi siya lalong ginagamit sa crunch time. At ang mas nakakabili pa rito, hindi ito isolated performance. Noong Game 1 pa lamang, nagtala na si Harper ng 16 points at 8 rebounds mula sa bench para sa isang rookie. Napakalaking production niya sa NBA Finals. At lalong naging espesyal dahil nakapaglagay siya ng pangalan sa record books bilang isa sa pinakabatang manlalaro na gumawa ng ganitong klaseng performance sa championship stage. At ngayon, habang patuloy ang serye, isang bagay ang malinaw, hindi na simpleng role player si Dylan Harper. Unti-unti na siya nagiging isa sa pinakamahalagang armas ng Spurs sa kanilang paghahabol ng kampyonato. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit napakalaki ng epekto ni Dylan sa Spurs at kung bakit marami ang naniniwala na maaari siya maging tunay na X-factor ng NBA Finals. Kapag tinitingnan ang San Antonio Spurs roster, malinaw kung sino ang pangunahing mukha ng prangkesa. Siyempre, nariyan si Victor Wembanyama, ang 7-plus phenomenon na itinuturing ng marami bilang susunod na global face ng NBA. Pero sa isang championship series, hindi sapat ang magkaroon lamang ng isang superstar. Kailangan mo ng mga malalarong kayang gumawa ng malalaking plays kapag bumibigat na ang depensa ng kalaban sa iyong pangunahing bituin. At dito pumapasok si Dylan Harper. Habang nakatutok ang depensa ng Knicks kay Wemby, nakakahanap si Harper ng mga pagkakataong umatake. Madalas siyang nakikitang agresibong sumasalaksak sa paint. Hindi siya natatakot sa contact, hindi siya natatakot sa shot blockers at higit sa lahat,
Hindi siya natatakot sa pressure. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang humahanga sa kanya. Sa NBA Finals, maraming rookie ang nagiging tentative, marami ang nag-aalangan, marami ang nagiging passive. Pero si Harper, mas lumalakas pa siya habang lumalaki ang entablado. Sa social media, sunod-sunod ang papuri. May mga nagsasabing, siya lamang ang Spurs player na naglalaro na walang takot. May ilan ding nagsasabi, siya ang may pinakamalaking energy sa buong roster. At may mga mas matapang pang opinyon. May mga fans na nagsasabing, siya ang pinakamagandang Spurs player sa seryeng ito sa ngayon. Mabigat na pahayag yun, lalo na't kasama niya si Wemby sa roster. Pero kung pagbabasihan ang impact niya sa momentum swings ng laro, nauunawaan kung bakit maraming tao ang nagsisimulang maniwala rito. Ang isa pang mahalagang usapin ay ang coaching decisions. Matatandaang sa Game 1, maraming Spurs supporters ang nadismaya nang hindi gaanong gamitin sa Harper sa mga critical na minuto ng laban. Habang lumalamang ang Knicks sa dulo, maraming fans ang nagtatanong kung bakit nasa bench ang isa sa pinaka-epektibong offensive weapons ng kupunan. At pagdating sa Game 2, napatunayan ni Harper ang punton ng mga sumusuporta sa kanya. Sa oras na binigyan siya ng pagkakataon, agad niyang binago ang takbo ng laro. Ang kanyang bilis, athleticism at confidence ay naging sandata ng Spurs upang muling buhayin ang laban. At hindi lamang scoring ang kanyang ambag, nagbibigay rin siya ng rebounding, nagbibigay ng depensa, nagbibigay ng playmaking at higit sa lahat, nagbibigay ng energy na nahahawa sa buong kupunan. Habang nagpapatuloy ang finals, isang mahalagang tanong ang lumalakas araw-araw kung patuloy na magiging ganito ang laro ni Dylan Harper. Handa na ba ang Spurs na ibigay sa kanya ang mas malaking papel? Dahil sa ngayon, mukhang hindi na siya simpleng rookie. Mukhang isa na siyang future star na unti-unting ipinapakilala ang sarili sa buong mundo sa pinakamalaking entablado ng basketball. At habang nagpapatuloy ang 2026 NBA Finals, isang bagay ang malinaw, hindi na basta rookie story ang nangyayari kay Dylan Harper. Ito ay kwento ng isang batang manlalaro na tumangging matakot sa pinakamalaking entablado ng basketball habang milyong-milyong fans ang nanonood sa buong mundo habang bawat possession ay may bigat ng isang kampyonato. Si Dylan ay patuloy na umatake, patuloy na lumalaban at patuloy na gumagawa ng mga sandaling hindi madaling makalimutan. At para sa Spurs, napakalaking biyaya ng kanyang pag-usbong sa tamang panahon. Yes, nananatiling sentro ng kupunan si Wemby. Pero sa bawat championship team, kailangan ng isa pang bituin na kayang tumayo kapag pinakamabigat na ang laban. At sa seryeng ito, si Dylan Harper ang nagsisimulang gumanap sa papel na yon. At ang mas nakakatakot para sa ibang kupunan, 20 years old pa lang si Dylan, habang karamihan sa mga rookie ay nag-adjust pa lamang sa bilis at physicality ng NBA, si Harper naman ay gumagawa na ng impact sa NBA Finals. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.